Ngayong nahuli na ang nakapugang inmate sa Bilibid na si Michael Cataroha, talagang insulto ito sa namumuno ngayon sa Bureau of Correction at sa ating gobyerno. Isang inmate nakatakas sa loob ng maximum security. Insulto yan sa buong bureaucracy ng Bucor at sa buong gobyerno. At paano nga ba nakatakas si Michael Cataroha? Ayon kay Police Lieutenant General Roderick Armamento, sa kwento di umano ni Cataroha, ginayang visitor stamp lang sa braso ang ginaya niya gamit ang lumang ballpen ang naging paraan ni Cataroha at kaswal lang itong lumabas. Ano lang siya, lumabas lang siya ng casual. Casual, and then accordingly, ginaya lang niya yung stamp na itinatatak sa mga visitors. So, paglabas niya, chinek siya ng gate, pinakita lang niya yung stamp sa kanya kasi ang ginamit niya is ballpen na luma. Pinag-aralan niya yung short, yung kilos, yung galaw. Tapos ang sabi niya, naghanap siya ng isang tao na kasing sukat niya, kasing body build niya, so that yung pangalan, nag-ano na lang siya, nag-gawa na siya ng pangalan under a certain Julius Villanueva ginamit niya. Pero ang ano doon is, yung pagtata, ginaya lang niya using yung lumang ballpen, nakaparehas nung tinatatak ko sa mga visitors. Ganun lang yung, but subject for validations pa kasi galing lang sa kanya. And then from there on, naglakad siya for kalahating araw, inaibay niya daw niya yung kahabaan ng exam hanggang sa kaita. Doon nagpatago-tago na siya doon. At dahil sa pagtakas ni Cataroha sa maximum security sa Bilibid, tila naging blessing in disguise pa ito at nabulabog ang mga katiwalian sa Bilibid na dapat pagtuunan ng pansin. At ito ang nakakagulat. May kababalaghan pa sa pagsurrender ng illegal na droga sa Bilibid. Nasaan na ang mahigit 20 gramo ng illegal na droga? Because you are saying that merong 30 gramong nakuha at according sa PIDEA is less than 10 grams, ba, ay magkakagulo tayo dito. Ibig sabihin, meron kayong tinatago na 20. Tara, panuorin natin ito. When it comes to the araw-araw po, kausap ko po yung mga commander or weekly, sila po, after ko po kasi silang kausapin, nagsusurrender po sila ng contrabands. Ako rin po ang nagre-report sa PIDEA at saka sa NICA at saka kay SOJ. Ako rin po, sa akin din po, nagsusurrender ng droga. Just recently, nagsurrender po sila ng 30 grams of shabu. Okay, so 30 grams ng shabu na sinurrender, saan yung dinala yun? Because in accordance with the report of the PIDEA, for the last several months, they have submitted to us, akin yung report, parang may 10 grams. So, saan yung sinurrender yung sinurrender, shabu? ano po yan sir ano ba tawag to? Monthly or weekly? Saan mga sinurrender? Sa PIDEA po, sinusurrender po ng IIS po natin. 30 grams of shabu. Yes. Sinurrender ng ni Angie. Asan yun? Sa report niyo wala. Ito, bibigay ko yung report niyo. Go ahead, PIDEA. Sir, I will find out, but I think what she is referring to is that PIDEA is the repository of all drugs confiscated and seized. So all law enforcement agencies are supposed to give to PIDEA all their confiscated drugs, and this will be processed for destruction. Baka sir, yun po ang ibig niya sabihin. Baka huli nila, papatago sa amin. You have to make it clear, Superintendent Angie, ha? Because you were saying na 30 grams? Yes sir, yung pong recently po na sinurrender, IIS po kasi namin ang nagsusurrender Kaya po. nga, in accordance with the report of the PIDEA, hindi ito lalampas sa 10 ano. Kaya I'm just curious kung sinasabi mo totoo dahil mali yun, hindi nagtatama sa binigay ng PIDEA ngayon. Yun po So, sa... less talk, less mistake. No talk, no mistake, ha? Sige, Mr. Chair, yun po kasi yung reported po sa akin ng IIS. Hindi po ako sir ang nagsasubmit po ng for IIS? investigation section po ng Sino maximum. Sino Sina orasyon po. Asan siya? Andito ba siya? Wala po sila eh. Ay, lalo tayong magkakaroon pa tayo ng susunod na hearing pag nagkataon. Because you are saying that merong 30 gramong nakuha at according sa PIDEA is less than 10 grams, ba, ay magkakagulo tayo dito.
ibig sabihin, meron kayong tinatago na 20. Ha? Noon po Angie? kasing nireport po ng Alpha natin, sir, 30 grams po. 30 Nung grams. opo, hindi po kasi sir ako ang pumapasok po para kunin po yun kasi bawal po yun. Dapat po investigation. We appreciate your conducting this kind of effort, no? That sa iyo sinasubmit. Ako po lahat po Kaya nga, nagsusurrender, sir. kung- Ako rin po nagtatransfer ng mga drug lord po, Kaya sir. nga, so kung ikaw ang nag-transmit ng 30 grams na yan, papunta sa kanila, ha? Which in accordance with your structure, dapat, I think hindi ikaw, dapat yung custodian ng mga contrabands, which is under ng SPU, ng Security Patrol Unit, because their mandate is to search and seize all contrabands. Mr. SPU Chair. yan, hindi mo trabaho yan. Mr. Chair, Yes. sa akin po nire-report na magsusurrender po sila. Kaya po SPU. pinapasok ko po yung IIS. Okay, SPU. Tapos na sana tayo, pinasok mo pa yan. Okay, sino ang SPU that time? SPU, na meron ka na kolektang 30 grams na shabu. Sino ang SPU during that time? Mr. Chair, IIS po ang kumuha. Ano ang IIS? Ano yan? Action po ng maximum. O sino yun? Being the head of the superintendent, ikaw ang superintendent during that time. Sino siya? Ano po, sir? So wala siya rito. Wala po siya rito, sir. Pero ang nag-surrender sa iyo IIS, hindi niya anong tawag sa IIS? Investigation? Pero ang seizure and search is being managed by SPU. Mr. Chair, Sino nag-search? Sino nag-seize? Siya may hawak. Dapat isusurrender sa iyo, kamo? Isusurrender sa iyo? O isusurrender sa IIS? Mr. Chair, may I talk po? Sige, go ahead. Tumawag po yung Alpha natin na may isusurrender po siyang 30 grams of shabu. Tumawag sa iyo. Kaya po, yung pong IIS, pinapunta ko po dun sa area. Have you not coordinated with the SPU since sila yung may under their wing yung mga kontraband na kinukuha sa loob? That's a mandate kasi Superintendent Angie eh. Sir, when it comes to... Sandali Angie. Ang problem sa iyo because of your so many designations, hindi mo na alam kung ano yung function mo. Kasi structure tayo, organization tayo eh. Kapag nagkikling ka na sa ibang position, you have problem. You will be creating problems. And that's what's happening sa iyo. Hindi ko sinasabi na wag mong gawin 'yon, but you have to put it in the right channel. You have to call the SPU dahil sila nag-handle ng search and seizure. And then yung IIS na sinasayo, Investigation Intelligence Service. So sila lang nag-i-intel, sila nag-i-investigate, but they're not handling the seized contraband because that is being handled by the SPU. Sir, sa maximum po, inabutan ko na, sir. Sila po Huwag yung mong gawin ang hindi mo trabaho.